pagbigay Grabe. ng respeto mula sa crowd control dahil dalawang Purify ba yung nakita ko? Yes. Para dito sa Twisted Minds again. Game number 2, makakabawi nga ba ang Minds or ang Twisted Minds Welcome against to Onyx Mobile Philippines? Legends. Matinding laban ang ating abangan. Oh, napansin mo dito yung dalawang Purify. So, napaka-crucial dito for the side of Onyx na mapilit nila agad. Yung Fury. Na gamitin agad nung dalawang players. Kasi ang hirap niyan for Brusco na ipipilit niya magkaroon ng implosion. Yeah. So, Purify lang. Pag napalalim yung mga kakampi niya, ang magiging sagot lang dito ni Hajizi, Netherrealm. Yun nga, no, pang reset lang talaga. And I think isa yun sa mga kinonsidera talaga ng Twisted Minds. Maagang panggugulo ang pinapamalas ng kupunan na ito. Pero sa early game ba, base dito sa komposisyon ng lineup nito, Andy, sino ba mostly ang may lamang? Twisted talaga. Yung Sicilian medyo malalaman natin na mabagal mag-clear earlier on into the match. Kaya ganito yung naging rotation nila. Nakuha nila yung green for MP the King and magta-transition pa siya later on into that purple buff. So, lalamang na siya. Kasi ngayon, sa Escalera, nakabantay dun sa sariling version nila. Ayun, no? Grabe naman yung pagbabantay dito ni Escalera. Mas matapang na Escalera na ang nakikita natin as compared nung mga nakaraang weeks na nakita natin. Kasi nung week number 3, more on mga sustain ang kanyang kinukuha dito. Pero sa... Grabe! May mga pag-angat kagad na ginagawa si King Kong. Oo, tsaka hinaharangan din talaga din niya dito ni James or pinipigilan niya na makalalim dito si Kirk. And isa pa naman din sa mga strengths ng Onyx is lagi nauuna si Kirk sa teamfight. Ngayon na lagi nauuna si James, tapos tumatakbo pa yung hero niya. Parang iba ang magiging sitwasyon para sa Twisted Minds. Feeling ko inherently lugi din talaga yung CC against sa Hilda only because may heal yung Hilda the moment na dumapak siya sa damo. Yeah. Kaya James, meron siyang luxury na magpa-level 4 sa mid. Tapos sa Escalera pwedeng mag-clear doon sa XP. But ang magiging resulta nito, mauna silang pumwesto into that turtle peg. Yun na nga eh. Speaking of pagpwesto, si James ay nauna na nga rin. Yun na Level 4 nga, si so- King Kong dito. Brusco ay umahabol din. Maipit pa si Escalera. Parang ang lalim ata ni James dito Oh, para pwede yata bigyan pero makakapag-flicker out. Space created for MP the King. Twisted Minds, unang pagong sa ating laban. Grabe, sabay sticker. Ano ba yung sticker nila? 10,000 IQ play. Mula dito kay James. Maganda na nakauna na kagad ang Twisted Minds. Pero Onyx Philippines, ano ba dapat nilang gawin dito? Early pa lang naman eh, no? Yeah, maaga pa naman. Kailangan lang abangan yung power spike na nagmumula kay Kelra and Super Friends. Meron silang dalawang insurance na yon na nagmumula. Ang worry ko lang, however, kung magiging enough yung crowd control na galing kay Brusco. Okay, sa ilalim ng Torre, hinabol yata. Pinilit din, pero Na-freeze. mapapauwi. Hindi nakuha yung dalawang minion dun sa may bottom lane. Ito na yung freeze na sinasabi natin. Medyo Naku, Nicky. nahihirapan ngayon ang Onyx na makasama si Kirk pagdating sa teamfight. Parang minaster na talaga dito ng Twisted Minds, no? Yung gantong klaseng mga atake. Again, based doon sa isang interview na nasabi ni Coach Bonchan, medyo huli na kami, may hirapan na kami sumabay sa mga assassin. Ngayon ay pinanindigan na nila, sige, magsusustain tayo, patagalan na lang ng laban, at dito malakas ang Twisted. Tsaka parang kahit sa may top lane, napo-force din Yes. si Kelra na medyo Back mapunta away. doon sa Patras. ilalim Oo. ng Torre lang niya. Normally, ba siya nakikita na natin na talagang nagiging Ayun, no? aggressive. Probably because of the range din. Okay, No. sa may bottom lane, nakita si King Kong First of Blood. Para din dito sa Twisted Minds, parang kamisado at inaral kung paano maglaro ang M6 World Champs. Tapos may kita pa dito si Super Friends na pilitan na mag-flicker out. At bottom lane may threat pa din na nagaganap. Top lane, mapipilitan dito si Kelra na talagang ipilit na makapag-clear na minion wave. Oh my gosh, lahat ng lanes nalulugi ang Onyx Yeah. Philippines. Ano ba nangyayari dito? For the longest time, akala natin carry yung pang-counter doon sa Harith kasi napipierce niya yung kanyang shield. But then it doesn't matter right now kasi sobrang laki ng kalamangan na meron yung Twisted Minds. Well, hindi naman sobrang laki. Pero just enough para magulangan yung kanilang mga kalaban. Nakagaya nga na nabanggit ni Ate Chantel kanina, si Kelra yung mas defensive. Ibig sabihin, parang in terms of aggro, nakay-outplayed talaga yun ngayon. Yun nga eh, isa to sa mga bibihirang pagkakataon din na medyo nahuhuli si King Kong pagdating sa farming. And ang Twisted Minds ay nasa magandang posisyon talaga. Alam mong aral, alam mong binasa. And para sa akin, lagi lagi kasing expose ang inyong kupunan sa mga international tournaments at lagi kayo nananalo, lalong mabilis Burst mabasa averted. yung inyong gagawin. At ikalawang pagong ng laban na ito ay mapupunta
sa Twisted Minds. Ang gandang simula nito, ha? Oo, parang mapapaisip ka, ano kaya naging breakfast at lunch ng Twisted Minds? Kasi grabe, napaka-firm ng decision making. Kasi kung ano gusto nilang gawin, nagagawa nila ng paraan. And speaking of, anong paraan kaya ang mangyayari ngayon na dahil si Escalera na naman ang nakaharang, level 7 dito si Outplayed, magle-level 8 na mamaya, yung Torre pwede rin kuhanin, tapos gamit pa yung Glorious Pathway. O di ba parang alam nila lahat nung magiging outcome lang lahat ng desisyon nila. Grabe yung ginagawa dito ng Twisted Minds, no? May mga pinupukusan lang sila kanina sa may bandang ibaba. Pero may implosion na gagawin, ha? Okay, nagamit na yung revitalize dito at NetherRealm 10 para kay Haji. Uy! Si Brusco, biglang medyo Alam nagkaroon na! ng bruises doon. Tapos sa Super Friends, nawala na rin bigla. So 3-0 for Twisted Minds. Tapos nahirapan din si Kirk doon sa may bottom lane. Lahat ng lanes talagang nalulugi sa Onyx Philippines, and dahil yun kay James, nasa harapan na naman siya. Kaya si MP The King merong capability na kumuha lang ng minion waves knowing fully well na hindi lugi yung XP nila. Yun nga ang mahirap pa dito, binibigay na kay MP The King yung isang lane, yung sa may bandang ibaba. And base dito sa mga items, feeling ko second na bubuuhin dito ni MP The King ay mag-Holy Crystal na siya dito para sa Sakit yan. maximum magic damage. Oo, sobrang sakit yan. At saka alam natin na ang pating dito ni King Kong pag nagja-jungle is yung ginagawa na ngayon ni MP The King. Tapos kuha pa, Ayan, no? Umaagaw pa si Escalera dito ng, ano ba yan, Rakursa ba tawag dyan? Nakakalimutan ko na. Pero 6 minutes and 30 seconds ng game, pinakahuling pagong ng laban na ito. 20 seconds pa naman. Okay pa na window para pumwesto. Pero natunugan na kagad ni Escalera. Ayan, oh, may mga 10,000 IQ pa siya ng mga pag-sneaker. Oy, available pa yan, ha? 10,000 IQ. 109 lang din yan Malalim si King sa shop. At ito sumakto din. Napakaganda ng performance MP The King. Again, week 3. Wala. Jungler of the week. Sabi natin, sobrang naging maganda yung performance. Nung time na yun, Alice pa nga yung gamit niya. Yes. Pero dito, ito na yung mga MP The King heroes. Ito na yung mga dumadash bigla. Yun nga napapatanong na ako dito kasi again, dun sa headline natin kanina, tinatanong kung ang twisted meta na nga ba ang magiging sagot mula doon sa momentum na nakuha ng Onyx Philippines. Parang unti-unti na nagkakaroon ng kasagutan, no? Kaya lang kasi ngayon ang nagiging mahirap, hindi twisted yung pinapakita ng Twisted Minds. This is the standard meta that we know. Sadyang na-outrotate lang talaga yung Super Family, which is weird because alam natin kung gaano katapang hindi lang umabot. Oo, kulang sa strength and conditioning training. Oo, hindi wala Mabagal, stretching mabagal. kasi. Mahirap kasi sa gym kasi burrito, alam mo yan eh. Oo, dapat nag-stretching ka talaga. pang dalawang paa lang kasi normally. Oo, apat kasi. Apat yung yung pangit. kanya. yung kanya. Ang hirap mag-stretching, yung mga split-split niyan. Pero again, nai-split na rin yung mapa dito at unti-unti nang napapaliit ng Twisted Minds. Ay, naku! Wala. Ay, yun lang. Yun Yun lang. na lang. Naku lang. Kasi ni Yoyo eh. Yoyo. Naku. Baka kasi naman si Q Yoyo. Oh, sabagay. tama, Wait tama. lang. Oo, yan ang naku. Uma-outplay na naman si Kuya Outplayed. So, still 8 minutes sa ating game. Ang laki ng lamang ng Twisted Minds. Parang kailangan na natin tingnan kung anong ingredients ng Gummy Minds na Oo nga pinamimigay nila. Grabe yung ginagawa ng Twisted Minds kasi yung panggugulang na alam natin kayang gawin ng Onyx Philippines, ginagawa nila ngayon. Lahat ng lanes nanalo, lahat ng trades panalo sila, Yeah. 3 turtles, 3 turrets. Meanwhile, for Onyx, bokya, 0-0-0 talaga sila. Yun nga kumbaga may checklist dito ang Twisted Minds na isa-isa na nilang nasasagutan at na-checkan. Ngayon, ang kailangan na nila, nasa huling parte na sila ng mga checklist ma-survive yung mid part, makuha yung Lord, magtuloy-tuloy yung snowball at power spike ni MP The King. Yeah. At hindi mapatid itong si Escalera kasi 4 paa niyan Athena, shield na din naman ang nabuo ni Brusco. So meron siyang pan-sustain. Again, dito ulit pumapasok yung binabanggit natin kanina. Early, lamang talaga ang all-mage lineup. Pagpasok ng mid, doon na tayo medyo magkakaroon ng pagbabago doon sa equilibrium. So now, aantayin natin na magkaroon pa ng added sustainability si Kirk, be it the Radiant or the Athena Shield. So parang ang inaantay dito ng Onyx, dumating yung kanilang time Yes. na maging masakit na yung mga heroes. At sa lahat ng mga naging laban natin, week 4, week 3, ang dami mga moments na biglang nababaliktad. Yung mga Yung laban laban. pagdating doon sa may Lord Fight. At nakita na nga bigla si Escalera. Ulat! Saktong-sakto, makakatakas Grabe naman. pa rin. Unang glorious pathway and revitalize. Si Kirk nandito sa harap. Okay siya magbibigay ng vision. Outplayed! Dito, ni Outplayed. Isang tira lang para dito sa side ng Twisted Minds. Tapos diretso, kuha ng Lord. Oh my gosh!
Grabe ang Twisted Minds sa naging bakbakan na yun. Ang bilis! Kasi sinubukan pabagsakin na si Escalera, kaya lang ang kunat nung kabayo. Nagamit yung Revitalize as well as the Glorious Pathway kasi nabubus nun kahit papano yung healing and hindi pa sapat yung bawas galing kay Kelra kasi yung pera niya, 6.36, di pa nga niya nabubuo yung Trinity, wala pang DHS. Yun nga eh. Tsaka nakita natin kanina no, na parang nagkaroon ng mga 7 segundo hanggang 10 segundo na normal lang si Kelra. Kapag sa mga normal na mga pangyayari, dapat tumba na kaagad yun. Oo, no? dapat nararamdaman na agad eh. Dapat nakakatunaw na agad eh. Yeah. Pero ito, biglang matutunaw na nga yung Torres sa gitna ng site ng Onyx Philippines. Saktong-sakto yung keys to victory Aha. ng Twisted Minds. Heal and utility to bully the bully. Yun. Oo Naka-heal kanina si Escalera. nga. Nag-glorious pathway pa siya. Double heal na yun. Tapos meron pang ultimate si Aji. Oo nga, naku, kompletos recados pala talaga ang Twisted Minds dito. Again, ito na yung inaantay ng Twisted Minds na pagbawi. Nakikita na tayo ng mga moments of brilliance ng mga nakaraang weeks. Pero uy, ang sakit na rin pala. Oo. Masakit na dito si Super Prince, ha? Oo, nararamdaman na rin dito ang damage ng Onyx. So, Twisted Minds naman ngayon na ang kailangang rumespeto at magkaroon ng disiplina para dito sa ating game. And ito na nga yung total heal na binabanggit mo kanina, Ate Chantel. Ang laki ng heal ni MP, the King. Ang laki ng heal ng 5 miyembro ng Twisted Minds. And yun yung ginagamit nila para ma-ensure na mananalo sila 7K gold lead. Oo nga, naku, medyo mahirap ito sa Onyx. Pero hindi pa rin naman imposible para sa kanila. At kumbaga, hindi na bago sa kanila to. Dumaan na rin sila sa mga ganitong klaseng sitwasyon locally and internationally. And I think nag-iisip na kayo ng Onyx Philippines. Ano ba ang mga plano natin? Okay lang, inaantay naman natin talaga yung power spike. Andyan si Kera, andyan si Super Prince. Yeah. Na masasabi ko na kapag nag-mid to late game, tama ka nga doon ng Tianara, na ito yung inaantay nila. Patagalin lang natin. Tiis pogi lang ang gagawin dito ng Super Fam. Oo, ika nga, subok na ng panahon. Subok na. Dito din ang Onyx Philippines, kaya din hindi na rin sila masyado nagbibigay ng information kung saan nga ba talaga sila nakapwesto. Pero naging struggle talaga nila dito is kung paano sila magsiset ng play. Yeah. Kasi parang hindi po tayo masyado nakakita ng mga moments na napo-force yung purify ng mga purifiers ng Twisted Minds. Tama naman. Kasi kapag may purify ka, tawag sa'yo, Purifiers. Yun, Tama. yun na nga yun. Pero itong Lord na ito, Andig, matanong lang kita, Yes. ito bang second Lord na pupuntahan, though basic Lord lang ito, Yeah. dapat bang i-contesto ng Onyx? Feeling ko nasa punto sila ngayon na masyado pa silang lugi. Either way, malakas yung def nila because they have the carry and Sicilian. If i-contest man nila to, dapat i-ensure nila na hindi sila mababawasan ng isa. Aha. Kasi kapag nabawasan sila ng isa, medyo magiging mahirap. Lalo na kung i-burst ng Twisted to, kasi if i-burst nila, lalabas ng 1340 yung Lord. Yun nga, no? Tsaka ang laki rin ng kalamangan, 8K na gold. Ilang item mga Grabe lamang pa. dito ng Twisted Minds. At ngayon, nanggugulo na naman si James, no? Nanggugulo na naman nga ni. Oo, parang Lord ng ani. Outplayed, makaka-secure for Twisted Minds. So para dito sa Onyx Philippines, hindi din yata talaga na pinilit na mag-team fight. Parang delikado kasi kapag ipilit nila. And ngayon ay naatasan para dumipensa ang Onyx Philippines. Tama ba ako, Auntie? Sapat naman yung kit nila, no? Andiyan naman si Super Prince para dumipensa. Pero ang mahirap lamang dito ay kapag nahuli siya, no? As long as feeling ko buhay ito si Super Prince, kaya nila eh, no? Kelra and Super Friends, meron ng Demon Hunter Sword si Kelra, ibig sabihin si Escalera. Yung kaninang pinakita niya, hindi na yon as much right now. So for Twisted Minds, kailangang ma-pick off nila yung mga main damage dealers, namely Super Friends, Kelra, and King Kong. Kasi the moment na wala na yung tatlong yon, mahihirapang dumepensa si Brusco pati si Kirk. Nako, ngayon ay dire-diretso na ang Twisted Minds, 10,000 kalamangan. Grabe. Kasama nila itong Lord sa may bandang gitna ngayon. Nag-aabang na sa Escalera, lalapag yung Glorious Pathway, diretso ata sa may bandang likod, ha? Pero pag sulang nga gagawin nila, Torre na nga sa gitna. Ayan na Kukuhin nga! si Super Prince. Siya daw kasi yung taga-depensa. Bakit hindi natin i-zone? Yung Lord na dahil sa may gitna. Pero disiplina pa iiralin ng Twisted Minds. Pero pa naman silang minion wave na tataan. Doon ulit sa pinamaikling linya.
So Onyx, medyo struggling kung paano ngayon nadedepensahan yung aggression ng kanilang kalaban. Oo, and nakita ni Super Friends na yun yung mangyayari. Hindi siya nag-flicker. Kaya ngayon, magiging successful ang base defense. Bumabakat na yung bawas galing sa mga Sanguine Claw at Bats Impact. Oh my gosh, sabi ng Twisted Mind, makikita mo kasi sa imagine mo yun kung paano ka sumakses Yes. At ngayon, nagiging successful ang kanilang ginagawa dito. Again, it's 10K gold lead Diba, para sa kanilang kupunan. At halos papuno na rin lahat ng mga items dito ng kanilang kupunan. Bottom lane, ang magiging next sa target, High GZ. Ilalapag yung Glorious Body mula kay Escalera. Diretso lang si Outplay dito sa torre, ha? Oo, ginagamit pang zone. Habang Implosion! dito ginamit ng implosion, pero meron netherrealm na sagot. Buhay! Bruce is gonna be down, Buhay! at buhay pa rin ang ilan sa mga players dito. Palitan ng isa. Patay si Bruce, and even MP the King. So isa ang sa mga damagers dito ng Twisted Minds, yung nawala. Oh my gosh. Sobrang crucial ng pagbitaw ng implosion dito ni Brusco na i-survive din dahil doon sa pag-abot ni Haji sinong Netherrealm no? Ganon yung opening na hinahanap ng Onyx Philippines kasi at this point in time, si Brusco lang ang natatanging crowd control na meron sila. Yes, meron si King Kong, meron si Super Friends, pero si Brusco yung mas sure. So kailangang maproc yung Netherrealm, yung Purify from Hajizi and Outplayed like that. And kahit mag-Netherrealm si Haji, pwedeng itulak palayo ni Brusco para mawala yung effect ng Netherrealm. Alam mo, nakakatakot dito Again, kung babalikan natin yung Infinite Keys to Victory, para sa both teams natin, sacrifice everything for your kings. Yun na nga ang ginagawa dito ng mga frontliners natin. Nakita na tayo ng glimpse. Andun si Brusco kanina na sinacrifice yung sarili niya para lang mahuli itong si MP the King at mailigtas itong si King Kong. Ngayon, ang mga sakripisyo ay magbubunga nga ba para sa Twisted Minds. Kasi si Escalera, speaking of sacrifices, siya nga ang nagiging body bag dito Sinasakripisyo na lahat. Even yung revitalize niya, si James as well, na nagtatago lang sa damuhan kapag critical ang buhay. Again, Twisted Minds, humahawak na naman ng Lord dito. Oo, merong vision na ang side ng Onyx. So nandito si Kirk and even King Kong. Aray. Tingnan natin kung mahanap pa sila dito ng Twisted Minds. Malayo ba? Kalahati yung buhay ng Lord. Habang si Brusco naka-ready na rin. It's gonna be a reset. James. Pero si James, matataan niya dito si Kirk. Kanina makatahing nakakalaban sa Sakit. Troy Lane. Kaya biglang dumiretso, biglang sumaga sa side ng Twisted Minds. Nilatagan pa naman ang entrance. Nilatagan ng highway to the way on the Lord para dito sa Twisted Minds. Oh my gosh, grabe yung naging galawan ng Twisted Minds doon. Soft reset, sabay diretso kaagad dito kay Kirk. Matinding action ang ibinibigay ng Twisted Minds. Sobrang solid yung naging desisyon ng Twisted Minds na ibitaw yung Lord tapos mag-turn towards that at hindi pa yata sila tapos. Ayan na, pero napatay na nga dito si Haji. Kerra! Pero free hit naman ang Sanguine Claws, pero pa Sacred Hammer! Busata! Hindi na matatakasin. Triple kill para kay Kelra. Ah! Pero umouch play, outplayed. Pero nagkapatayan na sila. Maniac para kay Kelra dito. So buhay pa rin MP. ang basa ng Onyx. Pero pag-dash in para kay MP the King. Ito ba ang right decision? Kasi hinabol siya. Ay! Pero dinaanan lang ang mga players ng Onyx. Buhay ang laban para sa Onyx. Pero merong Lord ang Twisted Minds. Oh my gosh, yung Lord sa gitna. Hindi ito yung enhanced na Lord. Hindi ito yung malaking Lord. Again, nalito ko sa mga nangyari. Ang dami talagang mga binitawan. Pero ang na-highlight sa akin doon ay yung napakagandang implosion mula kay Brusco. That just might be the opening Ayun, na Onyx Philippines has been looking for. Walang Purify, si Secret Outplayed, tapos wala din si Ajizi with the Netherrealm, kaya napabagsak ni Outplayed. Ni Kelra, yung apat na miyembro, naka-maniac siya doon. And with that, na-trim down yung lead na meron yung Twisted Minds into 4K. Medyo overextension na napunish ng mabilisan ni Brusco. Oh, grabe no, parang bumabalik yung mga alaala na si Outplayed ay naglalaro pa noon sa kumbaga yung mga galawan na kanyang pinapamalas. Nagkaroon nga kami ng tawag dati sa mga RG kapag na-outplay ka, Na-Janville ka. Na-Janville ka. Yes. Yun ang tawag doon. And dito nare-reflect at dito nakikita natin na Twisted Minds ay alam din ang kanilang gagawin. Pero dahil doon sa naging punto na nakuha ng 3K Onyx na Philippines, yung 3,000 na lang yung gold lead. Oh, ilan yung gold league kanina? Parang nung 8, First 9. Lord. Baka 10. 8, 9, 10, Oo, ganun. nung First Lord, 10K Yes. Parang 10.78. So, ganun kalaki ang impact kapag merong team fight na yung isang team yung mananalo. So, dito na yung sinasabi ni Auntie Anara at ni Burrito kanina na yung damage at power spike ng Onyx is definitely on the late game. Pero kita-kita naman yung tapang. Even ang players ng Twisted Minds, kaya na mag-isa na lang si Outplayed.
Pero hinarapan niya talaga Yeah. yung mga players ng Onyx. Right now, nakikita na din natin na unti-unting nababasa ng Onyx Philippines yung ginagawa ng Twisted Minds. Inaabangan talaga nila na mag-cast ng Netherrealm si Hajizi. Kasi kapag wala ng Netherrealm si Hajizi, that's the time for them to release all of their skills. Napa-flicker and nahahanap ng Twisted Minds yung mga backliners ng Onyx Philippines. Kaya lang ang problema, mag-isa lang si MP The King na umaharap doon sa likod. Yun nga eh. And para sa akin, no, good decision naman para kay MP The King. Pero kasi protektodo na eh. Mahirap na. Protektodo na dito ni Brusco eh. Again, sinasakripisyo niya yung kanyang sarili para doon sa hari. Hindi nga lang si King Kong ang hari niya dito eh. Pati si Super Prince at si Kelre. Yes. Oo, Kasi kasi- ang dami niyang hari dito eh. Kasi pag hari ka, meron kang crown prince. Oo. Si Super Si Prince Prince, yun. oo. May hierarchy. Si Kelra, ano yun? Si Kelra, gold standard. Gold siya. Sa bagay. Ginto. Ginto, Tama, basta siya poprotektahan yung mo ang ginto. prize possession. Oo. Prize possession. Tama, poprotektahan mo ang ginto ngayon. Bumaba na sa 37K yung buhay ng Lord. Naku, 20 minutes na. Ito na yung enhanced na Lord. Ito na yung may mga kidlat-kidlat. At ngayon ay hinahawakan ni Outplayed. May soft reason sila na gagawin. Si King Kong naman ang hahawak. Pero kompleto, 2K 5 na sa lang, 5. oh. Ang problema nga lang, lamang sa wave if ever man. Ang Twisted Minds dito. Kalahati na yung buhay Ay! ng Lord. Ay, si James! Biglang mawawala si James! Ginamit yung flicker pero hindi na rin umabot dito yung Netherrealm. Si Escalera din nakuha ng Oh my double God! para kay Kelra. Ay! Make it another kill at hindi mawawala din ang players sa Twisted Minds. MP! Pero nalaban si MP The King. Medyo napatapang yata. Makakabawi na ang Onyx ngayon dahil apat na patay sa side ng Twisted Minds. It's just Hans GC alive. So hahatakin niya ngayon. Hahatakin Nice palayo. Endable ba to sa gantong sitwasyon? Wala silang minion wala silang minion. Ay, di, andun yung next Ayaw wave, Happy. ipaback! Ayaw pa uwiin ito si Haji. Si habulin nila. Nililiko. Hahawakan ni Haji yung Nililiko. minion. Hinahatak Grabe niya yung naman! minion. Ano na? Meron daw sale, meron sale. Dito 50% off. 50% off sale, kaya maglo-lord na lang. Yung Onyx. Oh my gosh, grabe nangyari na yun, Andy. Solid yung ginawa ni JC doon kasi pinush niya ay in-ensure niya na hindi lalamang yung minion wave ng Onyx Philippines kaya hindi na end. I think that was an endable. Kaya lang ang ginawa ni JC, pinul niya yung minion towards him resulting into Onyx na hindi na siya habulin and Yeah. mag-lord na lang kasi ayaw nilang ipilit. Kung ipipilit nila ngayon yung lead na pinangahawakan nila baka mawala pa sa mga kamay nila. Ibang klase si Haji, no? 10,000 IQ play mula dito kay Haji, the KDA machine. At unti-unti na rin naman na nakakabuo at nakakapondo. No, yung mga frontliners dito ng Twisted Minds. Yes! Tag-iisang mga items na nga lang ang inaantay. At ngayon ay ito More. yung Enhanced Lord at kailangan nilang protektahan ito kasi kapag hindi nakadikit ito sa Torre, maaaring magdelikado ang Onyx. Oh, tsaka pwede mag-dive na anytime. Yeah. Naman Yeah. dito yung Twisted Minds. So lahat ng positioning kailangan i-take into consideration. Babalansin, no? Even for your Twisted Minds. So talagang babalansehin. Yung Lord, naku makikita yata si Super Prince! At ayan na nga, Oh! bigla nakapag-flicker out pa. Akala natin successful play for Twisted. Bumili Pero ng hindi ano? pa pala. Oh my gosh, na-imagine niya kasi hindi naging successful Yeah. yung attempt dito ng Twisted Minds. Ngayon, dedepensa sila sa ilalim ng kanilang base. Ready ang Onyx Philippines na umabante. At yung Lord ay buhay pa rin. Nandito na si Kirk! At ano na nga na mga na-implosion kaya nawala na si James. Netherrealm para sa kanila. Siya, Kasi play! ang King na patubo na rin. At ito na unti-unti mawawala mga players Buhay dito pa! na side of Twisted Minds. Tapos ata! At GC nakuha na rin. At ano nga bang inaantay natin for Sunday? Game number 3! Onyx Philippines! Oh my goodness! Onyx Philippines, kumapit lang, tiis, pogi playstyle hanggang sa dumating yung punto na inaantay nila ang power spike.